Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. So, meron tayong ah iko-content uli kasi pangit yung audio nito nung unang upload ko eh. So, ayusin lang natin. Ayusin natin yung video. Ito bago tayo magdi-disclaimer muna ako bukod do sa disclaimer na una. Ito, tandaan nyo, no, may sumisita sa akin eh, na ako din daw, auto-paniwala din daw ako na hindi daw totoo. Paano ako maniniwala na hindi totoo? Parang baliktad yata yon na naniniwala daw ako na hindi totoo. Kasi auto-paniwala din daw ako. Para maisiksik lang yung auto-paniwala sa akin, naniniwala daw ako na hindi daw totoo agad. Parang incoherent yung yung statement. Tapos ba't ko daw hindi pinaniniwalaan? Wala naman daw akong patunay na hindi daw totoo. So something like that yung kailangan, parang ang sinasabi niya basically, yung nag-comment sa akin, ba't daw ako hindi maniniwala? Kailangan patunayan ko daw muna na hindi daw totoo. So using that stupid logic, tinatanong ko siya eh. So meaning, kung wala pang patunay na hindi totoo, kailangan maliwala ka muna. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Maniwala ka muna hanggat wala ka nakikitang patunay na hindi totoo. Baliktad yata. Napabaliktad yata. Dapat, bago ka maniwala, patunayan mo ng totoo. Kasi ang binabaliktad ako eh, patunayan ko daw muna na hindi totoo bago ako hindi maniwala. Basically, ganun yung sinasabi eh. Napaka-stupid, di ba? So meaning, yung mga nabubudol, no? Yung mga nabubudol kasi hindi naman nila napapatunayan na hindi totoo yung pinaniniwalaan nila, kaya sila nabudol eh. Kung i-apply mo yung stupid logic na yun doon, abay lahat tayo, maluloko tayo pagka ganun. Yung hanggat wala, paano yung mga magician? Di ba? Yung mga magician, paano yun? Hindi, sometimes, pero alam natin na hindi totoong powers yung ginagawa ng mga magician. Dahil kung totoong powers yun, lalo na si Chris Angel, yung nahahati yung katawan, na kung totoo yun, edi sana, pwede ng mga maging sundalo yun. Parang wala lang sa kanila pag nahahati yung katawan nila. May magic naman pala. Diba? Alam natin hindi totoo ang magic eh. Illusion yun eh. Pero kung tatanungin mo ko, may patunay ba ako na hindi totoo yun? Paano ko i-explain? Hindi ko alam. Pero alam ko hindi totoo ang magic. For example, tatanungin, totoo ba si Santa Claus? Hindi. May patunay ba ako na hindi totoo si Santa Claus? Wala. Pero alam ko hindi totoo si Santa Claus. Ano ba? Baliktad yata. Yung mga patunay kasi na inaano ko na, let's say, ba't ikaw nakakapag-debunk ka ng iba, yung iba hindi mo ma-debunk. Ganun talaga. Sometimes, may limitasyon ang ang pagde-debunk eh. Kukuha ka lang naman ng data nang naaayon sa kaalaman mo. Pwede kasing ako, alam ko, ikaw hindi mo alam. 'Di ba? Or pwedeng mangyari, hindi ko alam kung paano i-debunk, may someone diyan na manonood na, hindi, ganito yan, i-explain niya. Tulungan tayo dito. Hindi lang laging ako ang nag-feed sa inyo kung paano i-debunk ang isang bagay. Kung ano yung available na data lang sa akin, yun lang ang gagamitin ko. Paano kung wala akong data kung paano niya ginagawa? Pero sometimes, alam mong peke eh. 'Di ba? Ano yung mga symptoms na peke ang isang bagay? Pagka bali yung logic ng ginagawa eh. 'Di ba? For example, dito pumunta sa kanan nyo ba? No, kaliwa nyo to, 'di ba? Dito pumunta yung white lady sa kaliwa. Itututok yung camera sa kanan. Hindi naman natin nakita na fake yung white lady, pero sa logic pa lang bali na eh. Doon pa nga lang alam mo na
na may mali. At yung mali na yon, magkakaroon ka ng gut feeling doon na ito ay peke. 'Di ba? Not all the time na kailangan, hindi, nakita ko na may kasabwat siya. Hindi ganon. Hindi sa lahat ng oras ay mapapatunayan mo. Minsan common sense na lang ang gagamitin mo eh. Malalaman mong hindi totoo ang isang bagay eh. Kaya yung sinasabi kong autopaniwala, ibig sabihin, maniniwala ka na agad ng wala ka man lang pagsusuri o wala ka man lang doubt. 'Di ba? Parang pag pinakita sa iyo, since hindi ko ma-debunk yan, ay maniniwala na ako, automatic na. Maniniwala na ako. Hindi maganda. 'Di ba tandaan nyo, no? Mas maganda na madudahin ka. Or parang ganito, no? Palagi ko 'to sinasabi eh. Mas maganda una muna hindi ka naniniwala until such time na mapatunayan totoo. Okay lang 'yon. Totoo pala. Pero mas nakakahiya, naniwala ka ngayon, 'di ba? Then suddenly napatunayan pa lang hindi totoo, lalabas uto-uto ka nun. 'Di ba? Ano lang gusto niyong piliin doon? Hindi ka maniwala muna, then mapapatunayan na totoo later on, or naniwala ka agad then mapapatunayan na hindi totoo. Mas nakakahiya yung huli kong sinabi. 'Di ba? Huwag niyo kong pagagalitan. Alam nyo, pagka hindi agad ako naniwala, wag niyo kong pagagalitan dahil ako yung tama eh. Ano ibig ko sabihin? By default kasi, lahat ng paranormal, ito sa paranormal lang to by default, lahat ng paranormal peke. Until mapatunayan ng totoo. 'Di ba? Peke lahat yan. Sila Jay Costura, sila Sir Ed Calawag, sila Rudy Baldwin, sino pa ba ang mga kilala nyong paranormal na Basta fake lahat yan by default. Intindihin nyo sinabi ko by default peke lahat yan. Now, trabaho nila na patunayan yung ginagawa nila. Kaya nga pwede nyo naman silang kanya-kanyang tanungin eh. Lalo na si Sir Ed, tanungin mo si Sir Ed. Sumasagot naman yun. Kay Jay Costura. Sabagay, may video naman si Jay Costura na sumasagot siya, Si Rudy Baldwin din, ganon. Now, depende nyo na lang kung paano nyo ipaprocess yung sagot nila. Kung satisfied kayo dun sa sagot nila, okay. Kapag hindi, di ba, kayo nang bahala dun. Kaya by default, basta lahat ng bagay na nagde-defy sa science, by default, peke. Kasi science ang standard na totoo eh. Di ba? Until mabigyan mo na ako ng ebidensya na hindi talagang ganito yun nangyari, ganon. Wala akong magagawa. Kailangan ko nang mag-isip na paranormal talaga yung nangyari. Kasi nabigyan mo na ako ng evidence eh. Or ito naman, hindi naman porkit nabigyan mo na ako ng evidence, nakumbinsi mo na ako, 100% totoo na yung paranormal mo. Pwedeng hindi ko ma-debunk yan, merong ibang tao na makakita, hindi, ganito yan. Yung makakasolve ng mystery na pinakita mo sa akin. Pwedeng ako, maniwala ako, may ibang makaka-debunk naman. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang mundo kasi ng paranormal, 1 in a million talaga yan. Iilan lang yung mga bagay na napapatunayan sa paranormal. Iilan lang yan, men. Baka, hanggang ngayon yata, yung mga napatunayan nga di umano ngayon, questionable pa rin eh. Di ba may example tayo before na 50 years, halos 50 years yung mystery, yung spaceman, yung may na-capture dito, then recently lang siya na-debunk eh. Na yun ay kasama niya pala. Naalala niyo yun, yung pinakita kong picture dito na spaceman. Spaceman debunk. Kasi nung sinuri yung ibang picture, may nakita na ito for 50 years since 1964. 48 years yata to. Estimated lang po yung 50 years Since 1964, akala nila astronaut ito na na-capture, alien daw sa likod ng bata. Pero nung sinuri nila, may ibang picture pala
na may kasama siya dito. Saan na ba yun? Ito oh. May isang picture dito na may kasamahan si ate na ganito yung suot. Na sleeveless na dress. Napag-alaman na itong nasa likod ni ate, yun pala yun. Overexposed lang kaya mukhang puti yung nandito. O, kita nyo na? After 50 years yan, ano? Pwede kasing ngayon paranormal, then suddenly madedebunk yan sa future. Kaya sabi sa inyo, 1 in a million lang yan eh. Na yung paranormal na hindi pwedeng every time na lang na may ma-feature sa KMJS ay laging parang by default fake yan lahat. By default. Intindi nyo sinasabi ko ha. By default. Peke yan. Until mapatunayan na totoo yan, doon na tayo mag-iisip na paranormal. Anyway, 11 minutes. Maklaro na yung sinabi ko ha. Baka mamaya may magtatanga-tangahan na naman dyan. Anyway, ito, pagpatuloy na natin yung video na pangit yung quality dati ng audio. Ngayon, ayusin na natin. Play natin. Mga ordinaryong bagay, kinakikitaan na ng di umano mga himala. Katulad na lang ng pader sa palengke ng Cebu, sanga ng punong kahoy, pati na alimango na di umano may naaninag na mukha ni Hesukristo. Sa anumang pagkakataon, bukod sa ating kakayahan, kilala tayong mga Pilipino sa pagkapit sa ating matibay na pananampalataya sa Diyos. Kaya maging sa mga pangkaraniwang bagay, meron tayong mga naaaninag na larawan ng ating Panginoon. Ano na sa Pinoy yan? Ano na, kumbaga, kasama na sa kultura nating mga Pinoy yan. Lalo na kung na tayo ay debotong Katoliko, no? Kasi sometimes, pagka tayong mga Katoliko, dahil pinanganak ako na bininyagan ako sa Katoliko pero hindi na ako nagsisimba. 'Di ba? Tayo mga Katoliko kasi pagka wala nang makapag-solve ng problem natin or lubog na tayo sa problema natin. Siyempre, 'di ba? Let's say wala akong pera, wala akong mautangan, wala akong mahinga ng pera. Pagka ganun na nangyari sa atin, ang kakapitan agad natin yung nasa taas eh. At pag naghahanap ka ng tulong sa taas, maghahanap ka ng way para makipag-communicate ka sa kanya. Isa na yung daan na tinutukoy, yung rebulto, yung magkaroon ng image niyan, yan, ganyan. Isa yan sa mga hahanapin natin eh. Kasi parang sa culture kasi ng Philippine Catholic, hindi sanay na magdasal na nandito lang ako sa kwarto na parang, alam mo yun, feeling mo kasi alone ka eh. Pero pag nakakita ka na rebulto, feeling mo may kausap ka kasi or image. 'Di ba? Feeling mo may kausap ka. Yun kasi yung nakikita kong isa sa reason kung bakit kadalasan ganyan yung takbo ng pag-iisip ng mga Pinoy. 'Di ba? Unlike yung mga kapatid nating Muslim, 'di ba? Wala silang ganyan eh, 'di ba? Wala silang ganyan pero habang lumalaki kasi sila, ini-embrace nila yung culture ng pagiging Muslim. Nakakasanayan nila yun, yung magdasal ng walang sinasandigan na kahit anong larawan. Di ba? Ganon din sa mga iglesia ni Cristo. Sanay kasi sila na tayo mga Katoliko, hindi kasi tayo sanay eh. Kaya usually, yung mga nagde-declare na mga himala na ganyan, mga Katoliko yan. Pero I'm so sure, pag yan ay nagpakita sa mga Muslim or sa ano, hindi papansinin ng Muslim yan eh. Parang sasabihin na dumi lang sa pader yan or ano. Sa kabila ng maingay at magulong eksena sa mga palengke, maaari rin daw na dito magkaroon ng himala. Nung una to, hindi ko talaga makita. Pero
mamaya. At 16 ng buwang kasalukuyan. Habang nagpapahinga sa kanyang pwesto, ang tindero ng gulay na si Mang Meding, may napansin daw siyang Sa science, no, ang tawag kasi dito, kaya nakita din ng ibang tao, ang tawag yan ay psychological priming. Yan yung inaano ka na eh. Kumbaga, pinaprime ka na oy, makikita mo, ganito ha. At pag na-influensyahan ka na may makikita ka na muka, may makikita ka talaga muka, dahil hahanapin mo yun eh. Kung ano yung tinukoy nung nagpahanap sa'yo. Hanapin mo nga yung mukha ni Jesus Christ dyan. May idea ka na kung ano yung hahanapin mo. Jesus Christ, sige, hanapin natin yung mukha ni Jesus Christ. Sometimes hindi mo pa makikita yon. Para makita mo, ituturo sa'yo, yan o, ito yung ilong, ito yung ano. Diba? Makikita mo na rin. ibang imahe sa pader ng Danau City Public Market sa Cebu. Kahit mag-aalas 8 na raw yon ng gabi, maliwanag na maliwanag pa rin daw kay Mang Meding ang kanyang nakita. Ito nga nung una sige, papalakihan ko. Wala nga ako makita dyan eh. Diba? Ngayon, may nakikita ba kayo? Mamaya i-adjust ng KMJS ang kulay nito eh. May nakikita ba kayo? Taasan nga natin yung quality, 480. Babagal na pag 720 ko eh. Pero sige. Ulitin nga natin. Wanag na maliwanag pa rin daw kay Mang. Asan dyan? Kita mo na pag ordinaryong ano lang, hindi mo makikita talaga eh. Mamaya balikan natin pagka... Meding ang kanyang nakita. Unti-unti raw nabubuo sa pader ang imahe ng Poong Nazareno na may 10 metro lang ang layo sa kanya. Gikan sa ibabaw nga Resobos. Buhok, agtang. Ayan, di ba? Tinuturo niya na. Yung kanyang tinuro na pattern, yun yung ano natin. Yun ang makikita natin. Kasi sina-psychological priming na tayo eh. Kasi kung yan ay totoong mukha yan na nakuha diyan, hindi na dapat ituro yan eh. Kumbaga makikita mo na lang agad, uy mukha oh. Or lahat ng tao makikita nang hindi mo kailangan i-explain kung ano yung nandoon. Mao kini ang suwang. Nag-side view ni siya. Kahit hindi raw siya deboto ng Nazareno, sigurado raw si Mang Meding na ang banal na imaheng ito ni Hesukristo ang kanyang nakita. Sa akong pagtuo, milagro kana siya gid ya. Matuod jud nga Ginoo. Sa akin naman, halata mong luma na yung video kasi mga cellphone nila, ganun lang, no? Sa akin naman, kung milagro yan, ano yung purpose? I mean, ano yung... Tama. Tama yung sinabi ko. Ano yung purpose kung bakit nagmilagro ng ganyan? Ano yung nais iparating nun? Ang balitang paghihimala sa pader ng palengke, mabilis na kumalat. Dinagsa ito agad ng mga mananampalataya. May nag-alay ng bulaklak. May nagtirik ng kandila. Pero hindi rin siyempre mawawala ang mga nakikiusyoso lang. Naintriga po kasi napabalitaan ko yung marami na yung mga nagbalibalitan ng mga driver na sabi niya. Siyempre, kailangan maging in, Kailangan makita ko rin yung nakikita nila. Well, I can see it in his camera, but I still can't see it on the wall. Tuwing hapon, dinadasalan ang pader. Kaya ang bahaging ito ng palengke, tila naging isa ng banal na lugar. May mensahe raw na gustong iparating ang Diyos sa mga tiga-palengke. Ikasulti nako nga Ito naman yung tinatawag na na confirmation bias. Tinan mo ha, may mensahe daw. Unang-una, ito, may nagsabi na naman ang confirmation bias daw sa isip ko lang daw. No! Ipapaliwanag ko sa inyo ha. Bakit ko nasabing confirmation bias ito? Diyos sa mga tiga-palengke. Ikasulti Sabi daw, may mensahe daw
May mensahe daw yung image. Sabi niya, gano'n niya, dito siya nagmilagro para makita ng tao. Saan mo na pulot yon? Sinabi mismo ni Jesus Christ yon? O sa isip mo lang? Sa isip lang nila yon. Yun ang confirmation bias. Naggumawa sila ng dahilan kung bakit dun nagkaroon ng milagro. Galing ba kay Jesus Christ yun na dito ako magmimilagro para makita nyo ako? Nagsabi, wala naman nagsabi nun eh. Galing lang yun doon sa tao na nakakita. Kanya-kanya silang imbentuhan ng reason. Sa merkado, kay aron makakita ang mga tao, kay niya may daghang mga tao. Para makatulong sa mga tao na mabalik. Saan niya napulot yun? Wala namang ganung sinabi yung image dun ah. 'Di ba? Inisip niya lang yun. Dire, aron makatabang sa kung sangyaw ngadto nga mobalik So sa dinami-dami ng pwedeng gawin ng Diyos para manumbalik kayo sa Kanya. Katulad nung pagkakaroon ng misa. Mas ano pa yun eh, kesa dyan sa biglang magkaroon ng picture dyan eh. Nagagalit kayo sa akin. Kasi nga 'di ba, inimbento lang nila yung reason. Yun ang tinatawag na confirmation bias. Yung bigla na lang hinanapan nila ng dahilan kung bakit lumitaw diyan. 'Di ba? Para mapalapit daw sa Diyos. Parang katulad lang 'yan ng bakit nagmumulto diyan. Then nagmumulto yung tatay ko kasi para iparating sa amin na mahal niya kami. Saan mo napulot yun? Psychic ka ba? Nasabi ba sa'yo ng tatay mo yun habang nagmumulto siya? Hindi eh. 'Di ba? pag-ampo sa Ginoo. Para siya sa atin kung totoo nga ang di manoy naganap na himala, sumangguni kami sa physicist na si Professor Raymond Sarmiento ng University of San Carlos. Eto, may mga dark spots na no? So parang eto mga fungi na to na natuyo eh. So pwedeng matanggal yan. Una niyang sinuri ang kondisyon ng mismong pader kung saan daw nakita ang imahe ni Hesukristo. Maaari raw na sa mga tumubo at natuyong fungi o lumot sa pader Yan, until na buong hugis lagyan na ng ganyan saka ko lang nakita. o imahe. Pero yung kanina, hindi ko makita. Maraming posibilidad, no? Yung ganong pagbabrown. Ayan Oo nga ngayon medyo nakikita ko na. Kasi binago na yung filter ng Pero ano pa rin to? Yan kita nyo. Yung ilong, ito yung ilong Ito yung mata. Ito yung bibig. Granting na totoo talaga nagpakita yan. Katulad nung sinabi ko doon sa unang reaction ko dito. Hindi pa naman hindi pa naman proven na yan ang mukha ni Jesus Christ 'Di ba? Wala namang proof na yan talaga yung mukha ni Jesus Christ Kahit pa sabihin mong totoong nagpakita yan, papatunayan nyo na ba na yan na ba yung mukha ni Jesus Christ? Hindi. Kayo, let's say nakita. Ito nga, kung titingnan mo, kung pipilit natin mukha ni Jesus Christ ito, hindi nga pantay yung mata Diba? Suppose sabi ito yung mata niya, dapat nandito pa yung mata niya para pantay. Hindi Para siyang, alam mo yung deform ang ulo. Meron pa nga siyang parang dito sa noo Parang balat Di ba? Ito ay nagkataon lang na na formation. Parang sa ulap, di ba? Pag tumitingin ka sa ulap, may nakikita ka na na korteng kabayo, korteng rabbit. Ganun lang ito. Ito yung tinatawag na pareidolia. Pag discoloration ng walls, no? May parang chemical, it can be explained by chemical reaction. We call this pareidolia. It's a psychological phenomenon wherein people, once it gets stimulated by emotions, beliefs, they have this tendency to see images. Pero hindi kumbinsido si Mang Meding sa paliwanag ni Professor Sarmiento. Sa kanya, milagro raw ang kanyang nasaksihan at hindi natuyo. Ipipilit pa rin yan.
wala na kayong Hinamon din niya magagawa. kalinisin ang bahaging yun ng pader para patunayang hindi raw mabubura ang imahe. Pero hindi pumayag ang pamunuan ng palengke. Maging ang mga tiga-palengke, takot na pakialaman ang pinaniniwalaan ngayong milagrosong pader. Maraming taong natatakot na luminis, baka kasi may mangyari sa kamay nila. Diyos ko naman. Hindi, granting na si Jesus Christ yun, at nilinis. Ganun ba kalupit si Jesus Christ? Na may mangyayari sa kamay mo pagka, I think, ginulpi nga si Jesus Christ. Wala siyang ginawa doon nang gulpi sa kanya eh. 'Di ba? Sinabi niya lang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nilatigo na nga siya eh. Yun ang huli pa nga sa kanya. Tinapyasan ng tenga nung pinagaling pa ni Jesus Christ eh. Yun ang huli sa kanya. I don't think na gagawin ni Jesus Christ yun na may mangyayari sa kamay mo. Ginawa mo namang si Jesus Christ. Ginawa mo namang salbahe. Na rin daw ng pamunuan ng Cebu Metropolitan Cathedral ang napabalitang himala. Don't call it miracle. This is a phenomenon. Let's call it that. It's a strange behavior of some people. We investigated this with the help of the pastoral council, and they all agreed that there is no such thing. Hindi rin daw mabilisan ang pagkilala ng simbahan sa mga himala. Totoo. Maraming proseso na pagdadaanan yan eh. Pero kahit may conclusion na yung mga experts na nagsuri, questionable pa rin sa iba. Lamang ng pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa Fatima sa Portugal na inabot ng mahigit 10 taon bago idineklarang himala nga. Dahil May skeptics pa rin dun eh. Sa ating kultura, ang malalim na pananampalataya sa Diyos, marami rin ang naniniwala na madalas raw magkaroon ng himala kapag papalapit na ang Semana Santa. Napaka-relihiyoso ng mga Pilipino. Konting kibot lang, tumatawag na kaagad tayo sa Diyos. At yun ang ating tanggulan. Kaya hinahanap nila ito dahil maraming tumutugon sa kanilang pangangailangan sa pamagitan ng himala. Hinahanap nila sa himala ang kasagutan ng kanilang mga suliranin. Bago magmahal na araw nung nakaraang taon, biniyayaan daw ng isang himala ang 58 anyos na si Remy. Habang nag-iihaw daw ng isda si Remy sa ilalim ng puno ng akasya, nakatuwaan daw niyang sundan ng tingin ang usok. Hanggang napansin daw niya ang dimanoy imahe ni Hesukristo sa pinutulang sanga ng puno ng akasya. Pero, ano ba to? Parang sinuperimpose lang naman ng GMA to, di ba? Totoo bang ganito yung itsura? Feeling ko sinuperimpose lang ng GMA to eh. Kasi yung kanina, nung pinakita yan, wait lang ha. Ganyan siya nung una. Mukha siyang, alam mo yung, hindi naman talaga siya mukha, ito yung ilong, no? Ito yung ilong, ito yung bibig. Kamukha nga siya ni Hellboy eh. Kilala niyo si Hellboy? Tingnan niyo ha. Hellboy. Hellboy. Yung lumang Hellboy, hindi yung bago ha. Ayan o, kamukha natin. Tingnan nyo to si Hellboy. Diba? Yan si Hellboy. Tapos tingnan nyo itong... Diba? Kamukha nga siya ni Hellboy eh. Pag may nakitang mukha, ano na agad eh, no? Si Jesus na agad. Basta may ilong, may balbas, mahaba ang buhok. Sanga ng puno ng akasya. Tapos ito, sinuperimpose nila yung mukha ni Jesus Christ. Ayan o. Nung una akala ko, ganyan talaga yung lumitaw. Pero, superimpose. Halip ka! Tingnan mo ka ako, yung ano namin, puno. Yung drawing ka ako. Tapos sabi niya, sinasarit. Sabi niya, sinasarit yun. Jesus! Dahil sa paniniwala nilang mukha raw ni Hesukristo ang nakaukit sa sanga ng puno, tinawag nila itong Holy Face of Jesus Christ.
Simula raw noon, may mga deboto na raw na bumibisita sa bahaging yon ng Subic Bay Freeport. Kahit mahigit 1 taon na raw ang nakararaan, malinaw pa rin daw na maaaninag ang imahe sa sanga ng punong akasya. Hindi ko mapaliwanag kasi every time nag-rosary kami dito sa Holy Tree, Ito ha, maraming ito nag-appeal. yung sinasabi ko kanina eh. Si ate hindi niya paliwanag kasi limitado lang yung alam niya. Pwede kasing mangyari sa akin yun eh. Pag may mga bagay na hindi ako nadedebunk, pwedeng limitado lang yung nalalaman ko doon sa bagay na yun. Hindi mo naman may expect na lahat alam ko eh. 'Di ba? So, pero it doesn't mean na totoo na yon kung hindi ko madedebunk yun. It doesn't mean na kailangan paniwalaan ko na yun porkit hindi ko alam kung paano siya ipaliwanag. For example, ito rin hindi maipaliwanag ni ate. Totoo nga naman yun. Paano kung limitado lang yung nalalaman niya? Kaya nga may mga kailangan mag-explain niya na expert eh. 'Di ba? Ng mga images. Balak na rin daw ng may-ari ng lupa na patayuan ng kapilya ang lugar. Gusto kong ma-promote pa yung Face of Jesus sa Pilipinas. Maging puntahan ito ng mga tao para makaramdam sila Ng confirmation bias. Pero may paliwanag din ng isang eksperto tungkol sa mahiwagang larawan. Yan ang role ng mga experts, yung mag-explain ng ganyan. Ng punong akasya. Kasi nandun siya dun sa sa naputol na Kapag hindi kaya ng normal na tao or ng common na tao. Kasi tayo naman capable naman tayo mag-explain ng mga bagay-bagay as long as na alam natin kung paano nangyayari. For example, ako hindi naman ako expert na sa weather. Pero alam kong explain na by science kaya umuulan. 'Di ba may nag-evaporate na liquid, nagiging gas 'yun eh, tapos ibabagsak sa 'di ba basic 'yan eh, napapag-aralan natin 'yan eh. Pero sa mga hindi nakakaalam kung paano nagkakaroon ng tubig sa ulap, pwede nilang sabing himala, 'di ba? Katulad yung eclipse. Natalakay ko na yung eclipse, 'di ba? Dati hindi pa alam ng mga tao yun kung paano nagfo-form yung eclipse. Dumating yung time na napapag-aralan na. Hindi naman lahat tayo capable tayo niyan eh. Kaya lang pag hindi na natin kayang i-explain ng isang bagay, may mas nakakaalam na pwede nating ikonsulta. 'Di ba? Now, kung yung kinonsulta natin hindi pa rin alam kung paano nangyayari yon, pending muna. 'Di ba? Darating ang time, merong nakakaalam doon. Or kung wala talaga, makasolve nun, saka na lang tayo mag-i-start na yun ay paranormal. Saka na lang tayo mag-i-start na mag-isip na yun ay paranormal. Ganun po talaga. siya. And may dagta yun eh. And yung dagta na yun, pag na-expose, nangingitim. And tumutulo yun, so maaring dahil dun sa pagtulo ng dagta, dun na-form yung image. Pati ang ilang buhay dito ako natawa eh. Sila lang, nagiging tagapaghatid din daw ng himala. Dito ako tawan-tawa eh. Diyos Sa barangay San Roque sa Legazpi Alimango. City sa Albay. Naghimala raw ang kanilang patron sa simpleng may bahay na si Lilian. Ito hindi to Jesus Christ. Ito ay alimango. Sa tulong ng isang alimango, Agosto nung nakaraang taon, habang nililinis daw ng kapatid ni Lilian ang pananghalian nilang 100 alimango, may napuna raw siyang kakaiba sa isa sa mga ito. Tumambad daw sa kanya ang imahe ng kanilang patron na si San Roque. Alien ang itsura. Imahe ng kanilang patron na si San Roque. Ayan o. Yung itsura. Oo nga naman ito yung ilong. Ito may mata. Tapos may mata pa doon. Alien yan eh. Talagang may makitaan lang na image. Okay. Kaya sa halip na isahog sa ginataang langka ang alimangong yon,
Inilagay ito ni Lilian sa isang maliit na kwadradong salamin, Nag-fade na yung kulay. preserve. Yung mga pinakitaan ko ng time na yun, talagang lahat parang kinilabutan daw sila. Ang kinatatakutan talaga namin yung yung dagat. Parang pahiwatig na ibig sabihin. Confirmation bias na naman. Yung ibig sabihin ni nanay, saan niya nakuha yun? Tingnan mo ha? Yung dagat. Parang pahiwatig na ibig sabihin ililigtas. O diba? Ililigtas daw. Sino nagsabi nun? Nung alimango o si nanay? Kung sinabi ng alimango yun na ililigtas sila, yun, hindi confirmation bias yun. Pero kung out of nowhere, hinanapan niya ng dahilan nung magkaroon ng pagmumuka yung alimango, confirmation bias yun. Dahil wala namang basihan yun eh. Inilagay pa nila ito sa... Ito ha, to make things clear, ako din, may ganyan din ako. May confirmation bias din ako. Every time na nag-explore kami, sa pang-araw-araw na buhay natin, may ganyan din ako. For example, no, halimbawa, pupunta ako ng mall. 'Di ba? Handang-handa na ako. Umulan bigla. Hindi ako makalabas ng bahay. Umulan. Sasabihin ko, baka yan, iniiwas lang ako sa kapahamakan na supposed to be, parang pinipigilan lang ako umalis ng bahay kasi baka mapahamak ako. Confirmation bias yun. Kasi iniisip ko lang yun eh. Di ba? Yun naman talagang definition ng confirmation bias eh. Yung naghahanap ka ng dahilan. Ginagawa ko din yan. Sometimes, no, unconsciously, nagagawa natin yan. Yung pagkakaroon ng confirmation bias. Kanilang groto at dinadasalan. Hindi naman porkit nag-confirmation bias ka na tanga-tanga ka. Natural sa atin yan. Ini-explain ko lang na yung ginagawa nilang reason ay confirmation bias yun. Simula raw nung dumating sa kanila ang misteryosong alimangong ito, mas tumibay raw ang Diba? samahan nilang Simula nung dumating daw yun, tumibay confirmation bias uli. anak. Baka nagpapahiwatig yan ng crab mentality ng tao. Baka, tinan mo ha, yung baka daw na yung crab mentality. Dahil nga naman ang limango, nagpapahiwatig daw ng crab mentality ng tao. Samahan nilang mag-anak. Baka nagpapahiwatig yan ng crab mentality ng tao. Kaya parang linagay niya sa... Diba? Sila yung nag-iisip ng dahilan eh. Hindi naman sinabi ng alimango yun eh. Sila lang ang nagsabi nun. Saan nila napulot yun? Baka. Di confirmation bias nga. Ang alimango. Itsura na ng crab yun eh. Actually, yung nakita natin dun sa talukap, no? Nasa genes niya na yun. Pero makalipas ang halos 7 buwan, kahit pinakaiingatan ni Lilian ang imahe ng talukap ng alimango, unti-unti na raw itong kumukupas. Hindi, ang technique niyan, alam niyo yung varnish? Dapat vinarnish na yun eh. Nung time na nakita niyo, para na-preserve niyo yung itsura. Varnish lang yun, di ba? Tingnan mo, mag-fade talaga yan. Kasi matutuyo yan eh. Lahat naman na nagsasabi na darating din ang panahon na parang mag-aagnas. Sabi ko, okay lang, basta hindi namin siya itatapon. Confirmation bias ulit. Siguro ko sa akin, yan ang tanda ng... talagang hindi ka maghiwalay. confirmation bias ulit. Tanda ng hindi kami maghiwalay. Yung pagka-fade ng ano ba yan? Well, praise the Lord is with you, blessed are you. Ito ay mga pamamaraan na maaring ginagamit ng Panginoon upang paalalahanan tayo, upang ipakilala siya. Pero dapat ito'y ating ituring. Si Father naman, hindi naman daw si Jesus Christ yan, yung santo daw yan. Paano magpapakilala? Ito ay ating laging tinatanggap sa konteksto ng ating pananampalataya. Iba't iba ang lalim o lawak ng ating pananampalataya.
So, yun lang ang ating mga pag-usapan. Overtime tuloy ako. Nakaabot ako 40 minutes. Yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.